Tinanaw ko ang refleksyon ng kapatid ko sa malaking salamin. Magkahalong sakit at tuwa ang tinging iginawad ko sa kanyang mga matang nakatanaw din sa refleksyon ko. She flashed a sweet smile but didn't smile back. Wearing her grand white wedding gown with the best makeup and expensive accessories that has accentuated her beauty and nobility, she looks stunning and ready to accept any responsibility as architect Spencer Coleridge's wife. The wedding organizer handed me the bride's flowers since I am standing near the bride. Hindi ko nga lang iyon tinanggap at malamig siyang ginawaran ng tinging ng iinis at ng iinsulto. Everyone thought it's a natural reaction since grew up always showing no emotion at all. Ang hindi alam ng lahat ay nag-aalab sa galit at inggit ang puso ko ngayon. Sabi nga nila ibang-iba ako sa mga Akhmatova na puro mahihinhin at pino ang mga galaw. Hindi nakatakataka iyon dahil hindi naman ako nagmana sa kanila. Hisa, you are the most beautiful bride I've ever seen. Si mommy na siya na rin ang kumuha sa flower at ibinigay ito kay Lily. Thank you po, mommy, malumanay at matamis na sambit ng kapatid ko. Wala akong imik na nakatayo sa gilid ng kapatid ko. I am seething with anger but stayed cold and emotionless. It's Eva's sister's wedding but instead of being happy for her, I can't even bring myself to smile and celebrate with them. How am I supposed to celebrate when she's marrying the man of my dream, my long-term boyfriend? And if don't know how did manage to stay collected and calm in front of them. Lahat ng nasa silid na iyon maliban sa akin ay pinupuri siya. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni mommy na sasabog na ako sa galit at pandidiri sa mga naririnig na puri sa mga taong naroon kaya agad itong nagsalita. Tina, you can leave us for now and wrap up later. I want to talk to my daughter before the ceremony starts. Mommy sounds dismissive. That's Kaiva, the wedding organizer. Tina, together with her team, decided to take that as a hint and went out of the bride's room. The door was closed again. I heard Lily heaved a sigh before she stood up and faced me. Masama pa rin ba ang loob mo? Malumanay nitong tanong sa akin. Nagtagis ang bagang ko sa kanyang naging tanong. Kung walang natitirang respeto sa sarili ko ay magagawa kong sirain ang araw na ito. Mas lalo pa akong naggitngit sa galit nang nag-iba ang ekspresyon niya. Mula sa isang mahinhin at pinong dalaga, naging mapangmaliit ang kanyang mga tingin. Tumaas-baba ang dibdib ko sa pagpipigil na bugahan siya ng apoy. Masama pa rin ba ang loob mo dahil ako ang pinili ni Spencer na pakasalan at hindi ikaw, untag nito sa isang namamaliit na tono. Annoyed with her words, I spat, he didn't purposely choose you, you let his father forced him to marry you. There, I lost it. Pak! Isang malutong na sampal ang inabot ko kay mommy. Huwag mong ipakita sa akin na wala kang utang na loob. Naiinis at naiinggit ka sa kapatid mo dahil siya ang piniling pakasalan ng boyfriend mo. Wala kay Lily ang problema, si Spencer ang may problema sa'yo. Ang galit ay naging luha na nag-uunahan sa pagpatak mula sa aking mga mata pababa sa magkabilang pisngi ko. Hindi ako natinag at mas tinapangan ang sarili. You used your power and threatened President Coleridge, pagpapatuloy ko. Pak! This time it's Lily who slapped me hard. It is painful enough that I guess her right palm marked on Enva left cheek. Napasinghap ako. It was President Coleridge's idea to continue our marriage proposal. You are not qualified to be his son's wife, you're a disgrace knowing that you let another man bed you. Lily said with pure disgust in her face. Bumuhos palalo ang luha sa aking mga mata. Bakit nila ako paparatangan ng bagay na hindi ko ginawa? I won't deny the fact that lost the virginity to Spencer because he is a beloved boy free. Pak-pak. 2 consecutive slaps from her and my body trembled in pure hatred and anger. Even Spencer denied that fact. Ang sabi niya mismo kay Daddy, walang nangyari sa inyo sa gabing iyon. She may be look fragile, modest and soft, but she isn't an Akhmatova for nothing. Isang bagay na kinaiinggitan ko sa kanya noon. Mas lamang ang katapangan nila. Niwala akong minana sa pag-ugali nila at hindi ko alam pero minana ko ata kay Papa ang pagiging duwag. Sabi nga nila katulad ko si Papa na sa una lang matapang at titiklop din kalaunan. Ang tunay kong ina ay maagang namayapa pagkatapos akong ipanganak. She is the only legitimate child of Segundio Akhmatova and Amara Akhmatova.
Pinsan niya si Daddy na nagpalaki at nag-aruga sa akin, kaya ang sabi tama lang na sila rin ang kumukop sa akin. I have never met my father. Pero ayon sa kwento nila sa akin noon, he is addicted to gambling, lunod na sa utang, and they needed to let me stay away from him because he is not a good influence to me. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya. I should be thankful because they saved me. Pero sa araw na ito, hindi ko man lang magawang unahin ang pamilya dahil nawawasak ang buo kong pagkatao. Muli ay nakaramdam ako ng galit sa sinabi ni Lily. Imposibleng walang nangyari sa amin ni Spencer. As can remember our heated moment that night. Ellie would he deny it. Nangako siya na papakasalan niya ako. Tahimik lamang si Mommy sa gilid niya. Ang titig nito'y kasing lamig ng yelo. As don't want to see that reaction. Nang aakusa ang kanyang mga mata na para bang isa akong bayarang babae. She may not be my biological mother but she raised me and loved me. She made me who I am today. One word from you and I will ask Daddy to do anything just to throw you out of our house. Or worse, ipadala na lang kaya kita sa magaling mong ama. Nanginig ang kalamnan ko. She can't use that to threaten me. Never mention to anyone about your past relationship with Spencer. Nagtawag ako ng media at magiging laman ng balita ang pag-ibigan namin ni Spencer at ang kasal. Tago rin naman ang relasyon niyo, hindi ba? Pasalamat ka at hindi ko idadagdag na kaya kami nagpakasal, ay dahil ayokong maagaw siya ng isang babaeng gagawin ang lahat kahit maging kabit niya. Lily spat rudely and laughed mockingly. I threw a death glare to her but she smiled with no humor in it, more like devilish grin. Tears I me, Allison. Don't make me hate you, malamig nitong sambit bago siya nagpasyang umalis sa kwarto. Sumunod si Mommy at bago isinara ang pinto ay nagsalita siya ng tapos. All this time we gave you everything to make you happy and feel equal to your elder sister. Kahit ito lang anak ang maitulong mo para sa kasiyahan ng kapatid mo di. At isinarado nito ang pinto. I was left there dumbfounded. Napaupo ako sa sahig dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Humikbi ako pero agad na tinakpan ang aking bibig para pigilan ang sarili. I felt the unbearable pain in my heart as I struggled to catch my breath. How can this life be so screwed? Spencer used to say that I always have luck in his side. That no matter how hard life is, I can always hold on to the luck and surely it will help me, even without anyone's help. But at this moment, I realized that fortune only favors the brave. I am a coward so luck will never stay and give me strength. Memories flashed on his mind as tears flowed down on his face. Yet I am feeling regretful. I didn't do anything. I can't be mistaken. That day, I give in to him because no it's him. Or am I too drunk to even think and imagine that I slept with Elva's boyfriend that night? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sumagi sa isipan ko ang imahe at figura ng ibang lalaki. What the hell was that? The ceremony started. Hindi ko rin naman po pwedeng hindi tapusin ang kasal dahil paniguradong pagagalitan ako ni Daddy. Napapatingin ang iba sa akin dahil halata ang pamumugto ng aking mga mata. I didn't mind them though. Masyado ka namang naging emotional para sa kapatid mo, Ali, nang aasar na bulong ni Micah, ang nag-iisang kaibigan ko. Alam mong hindi iyon ang dahilan ng pag-iyak ko, sagot ko. She gave me her knowing look. Bakit kasi hindi mo muna kinausap si Spencer? Huwag na lang natin pag-usapan ang ganyang bagay. Sobrang daming media. Iniwas ko ang mukha ko sa tutok ng mga kamera. Baka maging headlines ako ng news. Sikat pa naman ang pamilya ni na Mommy. Hindi ko magawang tumingin sa harap kaya nakatungo lang ako. Nagsimulang sumakit ang dibdib ko at namumuo ang luha sa aking mga mata nang magsimulang magpalitan ng T.E.D., ang kapatid ko at ang pinakamamahal kong ex-boyfriend. Nanginginig ako sa galit pero wala akong magawa. Agad akong niyakap ni Micah. Nakatingin dito si Spencer. Umiiyak siya, bulong nito sa akin. Napaangat agad ang tingin ko. Sinalubong ng mga mata ko ang mga mata ni Spencer. He looked sad and regretful. I gave him in by begging expression to show that I am hoping he will somehow choose to not continue anymore. But he looked away. Ilva's sister is standing beside her,
wearing her genuine smile while staring at him lovingly. Mas lalong hindi ko kinaya ng sumunod ang, "We now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride." That moment my life become colorless. The luck I've been asking to side with me has totally abandoned me. My heart shattered. And the pain I am enduring is unbearable to the point that needed to stood up and get outside as quickly as it can to breathe the fresh air. I heard the loud cheering of the crowd. Ang sabi mo ako ang pakakasalan mo. Bakit yung kapatid ko ang sinundo mo sa altar? I whispered weakly as tears streamed down on his face like an infinite river. Lumipas ang 5 araw na nagkukulong lang ako sa kwarto ko. Hindi naman ako makausap ng matino pero kapag si Daddy na ang dumadalaw sa akin, ay hindi ako makatangging sumabay sa kanila sa pagkain o kahit sa anumang family dinner. Sobrang sama ng pakiramdam ko sa mga nagdaang araw na nahihilo ako palagi at nakakaramdam ng pagsusuka. Sa tingin ko over-fatigued lang at stressed ako kaya kailangan ko lang ng pahinga. Narinig ko kay Gail na pinag-iinitan mo ng ulo ang mga empleyado mo. 2 kolaborasyon ang kinansela mo. Hindi magandang asal at desisyon iyon, Alison. Ikaw ang acting CEO ng kumpanya ngayon pero hindi ako magdadalawang isip na tanggalan ka muna ng karapatan kapag bumaba ang kita ng kumpanya natin, maotoridad na untag ni Daddy. Agad akong nag-angat ng tingin sa kanya. Pinunasan ko ang bibig ko gamit ang table napkin bago siya sinagot. "I'm sorry, Daddy. I just need to loosen up a bit po," magalang kong sagot. Binigyan ako ni Mommy ng isang nag-aalalang tingin. Ninitian ko naman siya. Kalat na sa buong angkan namin na may namagitan sa amin ni Spencer dati. Ako nga lang ang nagmukhang masama dahil ang lumabas sa media ay matagal nang magkasintahan sina Lily at Spencer at isa akong third party. Pero hindi naman nabanggit kung sino nga ang third party na iyon sa bawat article na lumabas. Do you need tea vacation? Masyado pa nga sigurong maaga para si Alison ang mamahala sa kumpanya, ani Mommy. Hindi. Tama lang ang panahon. Si Alison lang din naman ang magmamana ng kumpanya dahil pamana iyon ng kanyang namayapang ina, si Daddy naman. Mommy sighed before having a sip on her wine. Ako naman ay tahimik lang sa gilid at nag-iisip. Tapos na akong kumain at hinihintay ko na lamang sila. This is usual Sunday family dinner. Hindi nga lang kami kompleto dahil nasa Paris sina Lily at Spencer para sa kanilang honeymoon. How was the company merging the other day? Biglang naisingit ni Mommy sa usapan. Nabitin sa ere ang isusubo sanang pagkain ni Daddy. Tinignan niya pa muna ako bago balingan si Mommy para sagutin ang kanyang tanong. Nakaramdaman ako ng kirot sa puso. Naikuyom ko ang mga kamao ko sa ilalim ng table. Perfectly settled. Spencer will become the new chairman of the board. And the name of the company? They won't change it, T. Napainom ako ng tubig. Sa bagay parehong shipping lines ang kumpanya ng mga Akhmatova at Coleridge. While I am managing real estate company. Noong mga bata pa kami ay si Daddy ang namamahala sa kumpanyang mamanahin ko kapag nag-23 na ako. Habang si Mommy naman ang namamahala sa Akhmatova shipping lines sa tulong pa rin ni Daddy. I am Tatiana Alison Akhmatova Anderson. At kahit nakinuha ako at itinuring na tunay na anak ng mga Akhmatova, ay hindi nila ipinagkait sa akin na gamitin ko pa rin ang apelyido ng tunay kong ama. His father is Dominic Anderson and his mother is Arabella Akhmatova Anderson. She died after giving birth to me. As don't know the reason why father got addicted to gambling, but according to Daddy, he started seeing some syndicates and participated in some illegal auctions after my mother died. Our company got bankrupt but Daddy saved it. Syndicate was after him when he's in debt with them. That's when they decided to take me away from my biological father. Until now, I didn't see my father and I don't know if he is still alive. It's not that I don't want to see him, but I always pray that he won't come here to get me. I am contented in this life and I love Jimmy family. He ran away from his responsibilities. Nasasaktan ako sa tuwing iniisip ko na hindi niya ako kailanman naisip na bisitahin. Kahit noong debut ko ay hindi ko siya nakita. I haven't received anything from him. Ang mga perang ginagamit sa mga gastusin ko ay galing mismo sa kita ng kumpanyang mamanahin ko rin.
Kung may suporta manggaling kina Daddy ay iyon ang paggabay sa akin, pagpapalaki at pagpapatira sa bahay nila. I owe them in my life and everything. Knock knock. Gabi na nang marinig ko ang katok sa aking kwarto. Hindi ako makatulog. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Daddy na nakasuot pantulog na. Daddy, can I come in? Of course. Pinapasok ko siya at umupo siya sa paanan ng kama ko. Tumabi naman ako sa kanya. I know that you've been through a lot. Alam kong masakit para sa'yo na tanggapin si Spencer bilang bagong kasapi ng pamilya dahil kahit papaano ay may pinagsamahan kayo, panimula niya. Ngumiti ako ng mapait. Daddy patted my head. Siguro ay may darating na mas maganda para sa'yo. I am not religious but believe God's plan for you is better than your own plan. Nagtubig ang aking mga mata. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak kaya niyakap niya ako. Mahal ko kayong dalawa ni Lily sa parehong paraan. Huwag mo sanang isipin na mas kinakampihan namin si Lily dahil siya ang nag-iisang tunay naming anak. Of course not, Daddy. Umiling-iling ako. Umiyak ako ng ilang minuto. Kumalas ako sa yakap at pinunasan ang aking mga luha. Gumaan ang pakiramdam ko. Para bang nawala ang pasan ko sa aking mga balikat. You look exactly like your mother, pag-iiba niya ng usapan. I heaved a sigh. Daddy gave me his genuine smile. Ngayon ko lang siya napagmasdan. Kita na ang mga linya sa kanyang noo at pumuputi na ang kanyang buhok. Tumatanda na siya. Alam mo ba na katulad ng mama mo ay matiisin ka? Hindi mo lang halata anak pero hinahangaan ko iyon sa'yo. Your mother and I grew up together. She's always there to act as in the elder sister to scold me every time I screw up with Elva plans. Pumatak ang mga luha sa aking pisngi. Ngayon lang siya nagkwento ng ganito. At alam mo ba? Namana mo kay Dominic ang pagiging malambot sa ibang tao. As I don't know what you think of your father but he loves you. No. He won't choose to destroy his reputation and his life if he loves me. Natahimik si Daddy. Napaawang ang kanyang bibig. Alison, pagkasilang pa lamang sayo ng mommy mo ay ang daddy mo na ang nagpangalan sayo. He was heartbroken that's why he got addicted to gambling since it's the only thing that can ease his pain and comforted him. Tunog ng ngumbinsi si Daddy. Napatayo ako. Ivy, are you saying such things? I am always reminded Gisa you and mommy that thy biological father is a bad influence to me. Now what? Are you trying to clear his bad image to dim my mind? Nalilito kong tanong. Tumayo rin si Daddy at hinawakan ako sa siko. Now that I am trying to understand him, I realize that they never hide the truth about their parents and my real identity. Other people will surely use it to their advantage since I am a newborn baby when they decided to raise me. They didn't use all the properties that I will inherit someday at the right age to their advantage. Instead, Daddy and Mommy took care of everything. It's our only choice. I am trying to tell you that maybe you can somehow give him a chance. A chance for what, Daddy? I want you to meet your father and get to know him. Nalaglag ang pangako. I can almost hear cricket after the long silence. Kinabahan ako agad. Daddy, did Lily told you to do this? Thy tears started streaming down on his face. Hindi ko magawang hindi mag-isip ng masama sa kapatid ko. Nabanggit niya ang ganitong bagay noon sa araw ng kanyang kasal, kaya siya agad ang naisip ko. No, Alison. Your father visited me 8 months ago. He begged me to see you but didn't allow it. I told him to stay away from you because you are already happy. But how could he do that when he's your real father? He knows you better than me. You know me better than him, pagtatama ko sa kanyang panghuling sinabi. I am only asking you to meet him and get to know him. After that, you decide for yourself. Nangako siyang rerespetuhin niya ang kung anumang magiging desisyon mo basta kilalanin mo muna siya. Napahilamos ako sa aking mukha. Bakit ngayon pa siya darating? Anong motibo niya? I have set an appointment. You'll meet him at one of your Tito Fidel's restaurant. If my daddy's words are absolute.
I woke up early in the morning to prepare for dinner meetings before meeting my biological father. I have no choice but to meet him. Once everything is settled, I'll focus on the company before anything else. Wala akong oras na magmukmok dahil lang sa tinredor ako ng boyfriend ko. Life goes on, mabubuhay pa rin ako kahit na magkaanak pa sila ni Lilibeth. This way po, ma'am, pagya sa akin ng waiter sa room. I'll be meeting him and according to Daddy, he is all alone. But I'll have a bodyguard inside in case he'll do something to me. Agad akong pumasok sa loob nang mabuksan ang pinto. The dim light and the relaxing ambience welcomed me. Alison, anak, naiiyak na salubong sa akin ng isang lalaking may katandaan na. He hugged me tightly. I was stunned for a moment. Puti na ang kanyang buhok. Matangkad siya at namana ko sa kanya ang hugis ng aking mukha at tangkad. Pati ang tangos ng ilong ay sa kanya ko namana. Biglang bumuhos ang mga luha sa aking mata. I am so sorry for everything, umiiyak niyang sambit. In my heart ached for a reason. I've never waited this moment to come but this time, I am moved and happy. Niyakap ko siya pabalik at umiyak ng tahimik. What if Israel's life is different? What if our family is complete and mommy is still alive? Would I be a different person too? You've grown up beautifully just like your mother. He gave me a warm smile. We are seated and the food was served. Pero hindi ko magawang kumain dahil naninibago ako. I am trying to memorize his feature and expressions. What if he's only here to see me then vanish again? Pero iyon din naman ang gusto ko, ang hindi na siya makita pa. Bakit parang nagdadalawang isip na ako ngayon? Let's cut to the chase, what are you after at? I asked directly. He hesitated for a moment but still managed to answer me. I need your help. His words gave me goosebumps as if he's about to ask me to plant a landmine on our mansion. We were silent for minutes. Binigyan ko siya ng seryosong tingin bago hiwain ang meat na nasa plato ko. What kind of help? Financial. Do you need money from me to pay the syndicate who's been after you? Prangka kong tanong. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Napalunok siya at umiling ng 3 beses. Matagal nang tumigil ang mga iyon. Bayad na ako sa lahat ng utang ko, anak. Iba pala ang pakiramdam kapag tunay mong magulang ang tumawag sa'yo ng anak. Para akong hinihil pero nananaig ang tampo ko sa kanya. I gritted my teeth. I scanned him. He is wearing an expensive suit and hair in clean cut. Maayos siya, mabuti naman. Hindi siya mukhang bankrupt na namatayan ng asawa at nang iwan ng anak. Good to know. You seem doing okay and living a stable life. Bakit ka lalapit sa akin para humingi ng tulong kung hindi naman pala pera ang kailangan mo? I have nothing to offer except money. Can we eat first? Wala akong nagawa kundi ang kumain. Tinapos ko agad ang pagkain at hinintay siyang matapos. Tinignan niya ang private bodyguard na nakatayo sa gilid. Para bang sinasabi na hindi magandang may makakarinig sa kung anumang pag-uusapan namin. I scanned him again before heaving a deep sigh. Hindi naman niya siguro ako papatayin o ano. Mateo, sa labas ka muna maghintay, utos ko sa bodyguard kahit alam kong hindi rin naman siya susunod. He didn't move. Pasensya na po, Lady Alison. Bilin po ng senyor na huwag kayong iiwan kahit utusan mo pa ako. Pinagtaasan ko siya ng kilay at binalingan na lamang ng tingin ang aking tunay na ama. Diretsuhin mo na ako at ayokong magtagal pa sa ganitong lugar. May mga babasahin pa akong reports. Umayos siya sa pag-upo. Nakahinga ako ng maluwag dahil matatapos din ito agad. Kung ano man ang hihingiin niyang tulong ay gagawin ko at ibibigay ko para matapos na agad. Iyon ay kung kaya ng konsensya ko. You see, I owed someone powerful in my life. He wants to redeem. So anong maitutulong ko? I cut his words impatiently. Napabuntong hininga siya na para bang problemadong-problemado. I tapped the table impatiently. I want you to marry M. Tessimond. Napaangat ang tingin ko. Tinignan ko siya na para bang may fireworks na sasabog sa kanyang mukha. Naubo si Mateo sa gilid. Anong sabi mo?
Hindi ko ata narinig ng maayos ang sinabi niya. I am asking for your help. Marry M. Tessimond and he will be grateful to me for the rest of his life. Napabuga ako ng hangin. Can you believe this man? Nanginig ako. Are you for real? Hindi ako makapaniwalang iyon ang hinihingi niya. Ang maibabayad ko lang sa kanya ay ang tulungan siya sa kasal. At ako pa talaga ang naisip mo. Anak mo ba talaga ako? Hindi mo nga ako nagawang buhayin eh. Nawala ka ng 21 taon tapos magpapakita ka ngayon sa akin na para bang napakadali ng ipinapagawa mo. Napatayo ako sa sobrang galit. I am trembling and my tears streamed down on my face out of anger and frustration. This is unacceptable. Allison, hear me out first. I am done hearing you out. I will never consider anything from you. Kalimutan mo na ako at humanap ka ng ibang babaeng ipapakasal mo sa taong iyon. Huwag mong guluhin ang buhay ko. My scream alerted Matthew that he immediately drew near me and pulled me behind him. Pasensya na po, Jim E. Anderson. Tapos na po ang oras na ibinigay ng aming senyor, magalang na pamamaalam ni Mateo bago ako hinila palabas doon. Allison. Allison, please. Naririnig ko pa ang pagmamakaawa ni Daddy sa loob pero hindi ako nagpatinag at nagpahila na lamang kay Mateo. On our way home, I called Daddy and told him everything. He was shocked. My tears won't stop as my body trembles. He's insane, sigaw ko sa harapan ni Daddy pagka-uwi namin sa mansion. He looks regretful while trying to calm me down. Hinagod ni Mommy ang likod ko at sinikop ang nakalugay kong buhok. Ellis, did you let him see Allison? Dapat inalam mo muna ang motibo niya bago ka pumayag. Ngayon ay pinapagalitan ni Mommy si Daddy. I'm sorry anak. This is Diva'y fault, paghingi ng pasensya ni Daddy. Umiling ako agad. Wala siyang kasalanan. Alam kong hindi siya papayag sakaling nalaman niya ang gustong mangyari ng magaling kong ama. I will tear aside to investigate if he's dealing with some syndicates. I will find out who's this M. Tessimond you have mentioned on the phone, seryosong antag ni Daddy. Ano pa bang mas hindi katanggap-tanggap sa mga nangyayari sa buhay ko? I feel exhausted from everything. Pero ang hindi ko kayang lunukin ng mabilisan ay ang mga sumunod na pangyayari pagkalipas ng 4 na linggo. This is bad, Micah. I am doomed for real, natataranta at naiiyak kong ani. Pati si Micah ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasa harapan niya ang isang pregnancy test. Kitang-kita ang 2 pulang linya. Nanginginig niyang itinapon ito sa tabi ng isa pang pregnancy test na nagamit na at katulad ng pangalawa ay kita rin ang 2 pulang linya. There's something wrong in this pregnancy test. She grabbed another pregnancy test while trembling. Here, Resai this one. If it's still the same, we will seek private doctor, she said nervously as she handed it over me. Kinuha ko agad iyon at tumakbo sa banyo. Did what's written on the instruction and waited. Nanalangin akong sana nga ay maisira ang 2 pregnancy test na iyon. Pero muli ay pinagsakluban ako ng langit at lupa nang makita ang 2 pulang linya. I'm afraid not because I am pregnant. I am afraid that the child will grow up without a father. Spencer will never accept me. I am not even sure if a child is Spencer's too. What if Lily is telling the truth? What if Spencer didn't deny anything because the truth is we haven't done that thing? Namutla si Micah nang makita ang namumutla kong mukha. I know it's not the right time to ask this, but si Spencer ba talaga ang ama ng bata? Nanginginig niyang tanong. As don't know, Micah. I am trying to remember who am I with that night. Remember when the party ended? Lasing kaming 2 ni Spencer noon. Iginyan niya ako sa kwartong para sa akin and the rest is vague. Sigurado akong si Spencer ang kasama ko noon. Napahilamos ako sa aking mukha. Calm down. We will seek private doctor, okay? Tumango ako at nagsimulang ayusin ang sarili. Kahapon pa dumating sina Lily at Spencer. May family dinner kami mamaya pero hindi ako sisipot. Kailangan maghiri ako ng private investigator. Kukuha ako ng kopya ng record ng tickets ng hotel na iyon. At kung ibang lalaki nga ang kasama ko, kailangan ko siyang mahanap.
Magpapaimbestiga ka, tanong ni Micah pagkatapos marinig ang usapan namin ni Gilo sa cellphone. She's driving while I'm busy contacting some trusted private investigators. I have known them for 7 years since they are all related to Micah. Yup. Paano kung si Spencer nga ang ama? Hindi ako agad nakapagsalita. Kasi don't want to ruin their marriage life. Pero ayoko rin namang itago ito kay Spencer. Paano nga kung siya ang ama? Palalakihin ko ng mag-isa ang anak ko. Kaya ko ba? Micah called the private doctor for me and asked for a head of appointment. At sa pang-apat na beses, parehong hindi maipinta ang mukha namin ni Micah nang sabihin ng doktor na buntis nga ako. Thank you, J.A. Emily. Si Micah na ang nagpaalam at nagbayad ng lahat. Lutang ako habang nasa loob kami ng sasakyan. Do you want me to get you an obgyn? Hindi ako nakasagot agad. Dalhin mo ako sa mansion ni na Spencer, wala sa sarili kong sambit. What? Hindi pa tapos ang investigasyon at wala ka pang kahit kunting ebidensya. Paano kung hindi nga siya ang ama? Anong mangyayari kapag nalaman ni Lily na buntis ka at ipinagpipilitan na ang asawa niya ang ama ng batang nasa sinapupunan mo? I need to talk to him. Please, D. Bumuhos ang mga luha sa aking mata. Even if he is not the father of my child. I want to clear something. Where did he went after the night party? We are both in the dance floor and I am aware that he is dancing in front of me. Parehong sa Romania Hotel kami naka-check-in. Bumaba ako sa kotse pagkaparada pa lamang ni Micah sa harap ng ingrande nilang gate. Namukhaan ako agad ni Manong Pat at binuksan ang gate para sa akin. Pwede bang tawagin mo si Spencer? Pakisabi may ibibigay ako sa kanya. Maghihintay ako dito. Pumwesto ako sa tabi ng alagang pine tree malapit sa gate. Agad naman na sinunod ni Manong Pat ang sinabi ko. Everyone in their mansion know me. We hang out here often. Kahit natago ang relasyon namin sa publiko, ay hindi naman ako itinago ni Spencer sa kanyang mga magulang. I am also close to their housemates. Anna D. Napaangat ang tingin ko kay Spencer. He is wearing a sweatshirt and khaki pants. Napangiti ako at ganoon din siya. I missed how he calls me Anna, Tatiana. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Spencer, I am pregnant, I said merrily. Napawi ang ngiti niya. What do you mean? I am pregnant and you are the father. His expression turned sore. In my heart etched. If he says he's not with me that night, Travis did woke up with the same bed as him in the morning. You are being delusional, matigas nitong untag. I am not. Yes, you are. Paano tayo makakabuo kung walang nangyari sa atin? May nangyari sa ati. Wala. Nothing happened that night because I am with your sister. To be frank, I cheated. IUG. Ano ba pang susunod na pangyayari at mga salita ang wawasak sa akin? Lumakas ang paghinga ko at nabitin sa ere ang mga luha ko dahil sa narinig. I don't know what happened on the dance floor but I am not too drunk. I saw you grabbed someone's arm who's been dancing beside you. I tried to stop the both of you but his bodyguards wouldn't even let me get near you. Hindi ko magawang magsalita. Sumusugat pa sa puso ko ang pag-amin niya. Hindi ko malunok lahat ng mga nalalaman ko. Don't ever say your child is mine where in fact you let another man bed you. You disgust the hell out me. Please don't come back. My wife will be upset. Napaupo ako sa panginginig dahil sa mga narinig ko kay Spencer. Tumakbo palapit sa akin si Micah at pinatayo ako. Micah, pauwiin mo na si Anna, maotoridad na sabi ni Spencer. Hindi ako nagpatinad. Hinarap ko siya kahit na nanlalabo na ang aking mga mata. Sinubukan akong higitin ni Micah pero nagpumiglas ako. You cheated on me. Really? Because can't satisfy your needs. Imposibleng hindi ikaw ang lalaking iyon. Gumising ako nakatabi ka. Dahil ayokong pagdudahan mo ako. Lily was sleeping on his bed when decided to sneak into your room. Hindi ko naabutan ang lalaking nakasama mo, sayang nga eh. Hindi ko man lang nasuntok. Dahil ayaw niya na pagdudahan ko siya kaya niya nagawa iyon. I can't take this anymore.
If the world turned upside down. At hindi ko pa magawang tanggapin na iba nga ang lalaking nakasama ko sa gabing iyon. You bed another woman and let another man bed your woman. Gago ka ba, Spencer? You're supposed to protect me. Huwag mong gawing excuse sa akin na hindi ka makalapit dahil sa bodyguards niya. Mas inuna mo pa si Lily kaysa i-check ako kung maayos pa ba ako, kung nasa kwarto ba ako, o kinidnap na ako. He remained silent. Binigyan ko siya ng hindi makapaniwalang tingin. All this time I am fighting for nothing. All this time I look like a stupid woman in front of SV family trying to defend myself, trying to fight for us. Tapos malalaman ko na kaya si Lily ang pinili mong pakasalan ay dahil sa may nangyari sa inyo. Ginusto mo bang may mangyari sa inyo, nang hihina kong tanong. Nag-iwas siya ng tingin. Pero binalik niya ulit ang kanyang tingin sa akin. Huwag kang umastang wala ka ring kasalanan, Ana, bulyaw niya sa akin. Hindi ako makapaniwala. Nabitin sa ere ang mga luha ko. Hinigit ako ni Micah pero hindi ako nagpatinad. Wala nang ang saysay kung magwala ako dahil lang sa mga nalaman ko. Kasal na siya sa ibang babae at ang mas malala ay sa kapatid ko pa. At dapat at inaatupag ko ang paghahanap ng ama ng dinadala ko. Kung hindi ikaw ang lalaking nakasama ko noon, sino? Esli expression changed. I get rid of Esli begging expression and maintained a emotionless face. Ikinuyom ko ang kamao ko. Sagutin mo ako, Spencer. Nakita mo ang mukha niya, hindi ba? Sigaw ko sa mukha niya. His jaw tightened before answering me. I don't know. I tried to find information about him, but the hotel management gave me blurred copy of the fifth records. His information is confidential, seryoso niyang sagot. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. I laughed hysterically. That's bullshit. Tinalikuran ko siya at nagmartsa papunta sa kotse ni Micah. Sumunod agad sa akin ang kaibigan ko. Sa penthouse ako ni Micah na natili. Doon ako umiyak ng umiyak. Nakaidlip ako dahil sa pagod at nagising lang nang maramdaman kong naduduwal ako. Isinuka ko na lahat ng kinain ko pero wala akong ganang kumain. Tumawag na kaya ako ng doktor, nag-aalalang boses ni Micah ang nagpabalik sa akin sa aking ulira. Nanghihina na ako. Elva's lips felt dry. Namumutla ka na. Agad ko siyang pinigilan ng umambang tatawag ng tulong. Lumabas kami pareho sa bathroom niya. How long will you keep this as a secret? Tita Paulina will understand your situation. Don't ever let mommy know about this, pagbabanta ko. Micah gave me her sad expression. Wala nga lang siyang ibang magawa kundi ang manatili sa tabi ko. Nanonood kami ng isang action movie nang tumunog ang cellphone ko. Umilaw ito at nakita ko ang pangalan ni Gilo sa screen. Agad ko itong sinagot. Ano na ang balita? Agad kong tanong. Isang buntong hininga ang narinig ko sa kabilang linya. They won't give in. Sinuhulan ko pa sila pero ayaw ng hotel management na ibigay ang kopya. Nagawa kong panoorin ang records ang kaso blurred lahat, di siya madong salaysay ni Gilo. Nagkatinginan kami ni Micah. Bakit blurred lahat? Ibig sabihin kahit powerful na tao ang manghingi sa kanila ay hindi nila magagawang magtraidor sa lalaking iyon. Kahit pangalan man lang ng lalaki hindi mo nakuha. He shrugged. It means he didn't get anything. Napabuntong hininga ako. Thank you, Gilo. Walang anuman basta ikaw. Pinutol ko agad ang tawag. Binigyan ako ni Micah ng isang determinadong tingin. I will tear aside to ask some trusted friends. Baka sobrang powerful niyang lalaki o regular customer siya, kaya ayaw ng may-ari na masira ang image niya, pag-alo niya sa akin. Mag-imbestiga tayo kahit malabong makakuha ng matinong ebidensya. She nodded. Niyakap ko siya. I'm sorry for always troubling you. Don't mention it, Ollie. We're family so we should help each other. Nakaidlip ulit ako dahil sa pagod sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Tinawagan ko ang sekretary ko na si Gail para sabihing hindi muna ako magtatrabaho dahil pagod ako. Alam kong magagalit si Daddy kapag umatras ang ibang investors. Kakakuha pa lang namin ng bagong real estate agents dahil sa binago ang ibang pamamalakad ng kumpanya tapos hindi ko pa nagagawang pagtuunan ng pansin ito.
Gumising sa akin ang malakas na tunog ng cellphone ko. I answered the call without looking at the caller's name. Hello, paos kong sagot. Inaantok pa ako. Anak, please consider this one. Pag-isipan mo muna. Napabalikwas ako ng higa at napadilat ng tuluyan ang aking mga mata. Nagising ang diwa ko sa boses ni Daddy sa kabilang linya. Papaano niya nakuha ang number ko? Allison. Hindi ako maaaring bumalik ng Amerika hanggat hindi kita nadadala. Please, pag-isipan mong mabuti. Magkakaroon ka ng magandang buhay at sigurado ako ron pag mamakaawa niya. Anong akala mo sa akin, pangit ang buhay ko? Salamat at nangutang ka sa sindikato at iniwan ako dahil maganda ang buhay ko ngayon. Kontento na ako nang gigihil kong sigaw sa kanya. Tumatakbong napatungo sa akin si Micah. She gestured to calm myself down. Agad akong kumalma at napahawak sa aking tiyan. Naghahalo na ang aking mga emosyon. Napadalas ang mood swings ko at nagpag-iinitan ng ulo ang mga tao sa paligid ko. Tapos dumagdag pa itong si Daddy. Hindi ba iniwan ka na ng boyfriend mo? Panahon na para mag-move on ka at ipakita. Pinutol ko agad ang linya at itinapon ang cellphone sa paanan ng kama dahil sa galit. Napahilamos ako sa aking mukha. What happened? Who's that? Tanong ni Micah. Hindi ko pa pala nasabi sa kanya. I met my biological father. He's insane for coming back here just to convince me marry the one who saved his life in America, panimula ko. Natutop ni Micah ang bibig niya. She sat beside me and hugged me. My boyfriend cheated and married my sister instead of me. I can't even find the father of my child. Now my biological father wants me to marry an anonymous person. Teka, nabanggit niya ang Tessimond sa akin. I gave her the knowing look. She immediately get her iPad and search Tessimond on the internet. Bumuwad sa amin ang imahe ng matandang lalaking ngiting-ngiti sa kamera. Nanindig ang balahibo ko at nandiri bigla. Talaga bang dito ako pinipilit ipakasal ni Daddy? Maximo Delion Tessimond is one of the biggest and successful business tycoons in the whole world. He started as an entrepreneur and investor until he's able to establish his own company. The rising of the Tessimond Industries Incorporated has been the reason Tessimond have chosen to expand his business through manufacturing, food testing company, shipping lines, airlines, financial and insurance activities, electricity, gas, steam and air conditioning supply, and even restaurants and managing hotel, pagbasa ni Micah sa lumabas na resulta. She didn't finish reading the article. Halos mahimatay na ako habang nakatitig sa imahe ni Tessimond. Paano kung pumayag ako kay Daddy noon pa lang? Baka mamatay ako ng maaga. Isang doorbell ang bumasag sa katahimikan. Agad na tumayo si Micah para tignan kung sino iyon. Gabi na at baka nag-order siya ng pagkain. Parang bumaliktad ang sikmura ko nang sumagi sa isip ko ang paborito kong carbonara. Napatakbo ako sa bathroom at doon dumuwal. Nadagdagan ang panginginig ng katawan ko. Allison. I faced Mommy with my eyes widened. Napatayo ako agad at takot siyang tinignan. What's wrong? Why are you vomiting? Seryoso niyang tanong. Lumakas ang pagtibok ng puso ko na para bang kakawala na sa dibdib ko. Namutla ako bigla at hindi makasagot dahil sa kaba. Tita, nakainom po ng marami si Ali, nangungumbensing tinig ni Micah na nakatayo sa labas. Uminom po kami kagabi to celebrate the new acquired resort. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakabawi. Tumango-tango ako. Yes po, Mommy. Hangover po. Sorry at hindi na ako nakapagpaalam na nandito lang ako sa penthouse ni Micah, kinakabahan kong untag. Tinignan ako ng matagal ni Mommy at sinuri bago tumango. Nakahinga ako ng maluwag. Sinundan ko siya sa sofa at umupo sa tapat niya. Don't know if she buys our excuse. Mommy is clever woman. Kung pag-iisipan niya ito ng mabuti ay malalaman niyang dapat noong umaga pa ako naging okay o nagsusuka. Anak, pumunta ng bahay ang tunay mong ama. He is begging us to convince you. Of course we disagreed. Hindi ka namin mapagtutuunan ng pansin ngayon, Allison. Buntis si Lily. Para akong nabingi sa sinabi ni Mommy.
Kung hindi ako nagkakamali ay pareho rin ang date ng pagbubuntis namin. Kalaunan, we will have the same due date. Anong gagawin ko kapag nalaman nilang buntis ako at hindi ko pa alam ang ama ng dinadala ko? Nanlaki ang mga mata ko. Pero agad akong umiti. Ganoon po ba? Masaya ako para sa kapatid ko. Pakisabi na kang po kay daddy na gusto kong makipagkita sa totoong daddy ko. Napag-isip-isip ko po na hindi magandang asal ang hindi muna pakinggan ang tunay na rason at buong detalye kung bakit gusto ni daddy na pakasal ako kay Tessimond, mabigat sa loob kong untag. Tumango agad si mommy. Alright. Tawagan mo lang kami kapag naging agresibo siya sa'yo kung tinanggihan mo siya. Tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Tumayo rin ako at hinalikan siya sa pisngi. Dito na po muna ako matutulog sa penthouse ni Micah. CJ, I'll get going. Ihinatid ko siya hanggang sa elevator. At saka lang kung mawala ang mga luhang pinipigilan ko nang sumara ang elevator. Anong gagawin ko? Anong iisipin nila kapag nalaman nilang buntis ako? Iisipin nilang maruming babae ako. Hindi pa nakikipag-cooperate ang Romania Hotel, kaya papaano ko mahahanap ang lalaking ama ng batang nasa sa sinapupunan ko? May sumaging plano sa utak ko pero hindi iyon madali. Pero paano kung madaling utuin ang isang iyon? I bit na lower lip as watch Micah walks back and forth in front of me while I'm seated on the swivel chair. She looks uneasy biting her nail while I feel relaxed. I've been telling her some suicide plans for about an hour but she can't seem to cope up with me. Hinihintay kong dumating ang tunay kong ama sa opisina ko para pag-usapan namin ang hinihiling niyang tulong sa akin. Micah's palms almost crushed the night table after she put them down in a loud force. Napapigtad ako agad dahil sa gulat. You are giving me a bad idea, Allison. Hindi ito tama, she said almost yelling. Alin ang hindi tama? I told you everything about the plans. Which is very dangerous for you and your baby. Pinagtaasan ko siya ng kilay. El boyfriend looks worried. Pero alam kong maiintindihan niya rin ako kalaunan. Papaanong delikado, na itanong ko na lamang at tumayo. Nilapitan ko siya. She's supposed to be working. Pero imbes na ubusin ang oras niya sa pag-review ng reports at ratings sa resort niya ay nandito siya para damayan ako. Iniisip mo lang naman na makipag-agreement sa matandang iyon. Anong balak mo? Kontrolin siya, she said hysterically. That's a suicide plan. We know that old man is a billionaire and very influential around the globe based on the article that we've read. He can sue me anytime if I marry him and hide the truth about my pregnancy. But Jim's plan is to make agreement with him. If he accepts it, then we are good. Wala akong ibang mapagpipilian. I can't just pick some random guy here in the Philippines, lalo na't madali akong mabubuking dahil may impluwensyang tao si Spencer at ang buong angkan ng mga Akhmatova. At papaano nga kung sabihin ni Spencer sa lahat na hindi ang lalaking pinakasalan ko ang ama ng dinadala ko kasi natandaan niya ang mukha ng lalaking hinatak ko bigla sa dance floor. Ang nakakaalam pa lang sa plano ng tunay kong ama ay ako, ang dalawa kong daddy, si Mommy at si Micah. Kaya kung utakan ko ang lahat, pinaka-best choice itong si Tessimond. Iyon ay kung papayag siya sa agreement ko na papakasalan ko siya kung ikokonsidera niya ang tatlong bagay na hihilingin ko. Mayaman siya at madaling mauto si Spencer kapag sinabi kong siya nga ang lalaking nakita niya. Nanindig ang balahibo ko. That's not really pleasant to my ears. At isa pa, si Tessimond ay sa Amerika namamalagi. Ibig sabihin we are free from people's watch. Palalakihin ko ng mabuti ang anak ko at sisiguraduhin kong payapa ang buhay namin doon. That's the whole plan. And by God, Allison. Mababaliw ako sa'yo. Just turn down your father and let me help you find the father of your child. Mas magiging safe kayong mag-ina, reasonable niyang untad. But my mind has another plan. Paano kung hindi natin mahanap? Maisisiwalat din ang pagbubuntis ko kalaunan. Anong sasabihin ko sa pamilya ko kapag nalaman nilang pareho kami ng due date ni Lily? Hindi ako po pwedeng magtago lang hanggang sa mga anak ko. Naramdaman kong naduduwal ako. Natutup ko ang bibig ko at natahimik para pigilan ang sariling masuka.
Hinawakan ni Micah ang siko ko at nag-aalalang iginya ako paupo sa swivel chair ko. At isa pa Micah, tamang magpakasal ako. At least may isip nila na normal na mabuntis ako kasi may asawa ako. But over my dead body would he ever allow him touch me while I'm pregnant? Kapag nakontrol ko siya ay magiging madali ang lahat, sigurado at proud kong paliwanag. She gave me her defeated expression. Napailing-iling siya. I caressed her face. Sobra siyang nag-aalala sa akin. Simula pagkabata ay ganito siya palagi. She's always there to protect and support me. I am grateful for having someone like her. She's an angel in disguise. The most beautiful gift I've ever received. She's a real blessing just like her beautiful name, Myrtle Blessica Fortezo. Bumukas ang pinto ng office ko. Dumuwal si Gail at sinabing, dumating na po si Amy Anderson, Miss Allison. Nagkatinginan kami ni Micah. She heaved a sigh before walking towards the sofa. Papasukin mo siya. I don't want us to be disturbed with anyone. Mahaba ang pag-uusapan namin ni Daddy kaya kung may kailangang ikansela na appointment, ikansela mo agad, baling ko sa sekretarya ko. Yes, Miss Allison. It didn't take that long before my father went inside the office. He looks happy and hopeful. Nilapitan ko siya at hinalikan sa pisngi. Agad ko siyang iginya sa sofa at ipinakilala sa kanya si Micah. Daddy, this is Micah Fortezo, the close and best friend. Micah, meet my biological father, Dominic Anderson. Kamukhang-kamukha mo si Emilio Fortezo, natutuwang sambit ni Daddy. Micah was shocked for a moment. Kilala niyo po ang papa ko. Naman. We are best buddies way back in high school. Kamusta na sila ni Carolina? She looks amazed. Mukhang hindi siya makapaniwala na kilala nga ni Daddy ang kanyang mga magulang. Maayos naman po. Upo muna kayo, tito. Iniwan ko munang nag-uusap ang dalawa at sinabihan si Gail na ipagtimpla kami ng kape. Nakahanda na pala siya, kaya ako na ang tumanggap sa tray at bumalik sa loob. Inilapag ko ang 3 baso sa table bago umupo sa tabi ni Micah. Ngayon ay kaharap naming nakaupo si Daddy sa katapat na sofa. Allison, I hope you have called me here to talk about the help I am asking you. I am very hopeful that you will somehow hear me out and consider the marriage, Daddy said direct to the point. Napatikim kami pareho ng kaibigan ko. Tahimik na uminom ng kape si Micah habang umayos ako ng upo. Ano bang klaseng tao si Amy Tesimond? Tanong ko na lang. Parang nasamid ng konti si Micah pero agad na nakabawi. The one who helped me, medyo naguguluhang tanong ni Daddy. Sino pa bang Amy Tesimond ang tinutukoy ko? Napakamot siya sa kanyang ulo pero sinagot din naman ako. He's a good person. He loves helping people who are in need. Really? I want to meet him then maybe if we get along in our first meetup, might change my mind and consider the marriage. Who knows, T? I shrugged. Parang naglooding pa muna ang utak ni Daddy. He seems confused. Pati tuloy ako ay parang nalilito. Hindi ko naman magawang pagtuunan ng pansin si Micah na kanina pa nauubo. Naramdaman ko ang pagkurot niya sa tagiliran ko. Lisa, good timing. He's here in the Philippines to attend some charity events. He loves helping who are in need pala ha. Magpapaawa ba ako para pakinggan niya ang proposal ko? O paabutin na sa kasal at mukhang madali naman siyang utuin at kontrolin? Hindi ko mapigilang hindi magising aso. Parang alam ko agad na makakajakpot ako sa mga plano ko. That's a good news. Make an appointment for me so we can talk about it, T. I grinned. Let's see how kind this M. Tesimond is. Will he dance on his way palm, though? It's already noon when Daddy called me to meet him with F. Tesimond at Charlotte 5-star restaurant. We will have lunch there as we settle the agreement. Iyon ay kung madali siyang papayag sa akin. Ali, pinandilatan ako ng tingin ni Micah bago ko pa lamang mabuksan ang pinto ng kotse niya. Parang naging driver ko siya. Ayaw niyang iwan ako. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Hindi naman niya ako ibubuking kung aayaw siya sa gusto ko. Sisiguraduhin kong mananahimik siya. Hindi ba talaga magbabago ang plano mong iyan?
Nagkibit balikat ako. Let me change your plan. She looked at me with full of determination. All right. I'll hear it. Tahimik akong umayos ng upo. Pumayag ka sa kasal at sa Amerika kayo magpakasal. Wala kang babanggitin tungkol sa mga previous plan mo. Itatago mong buntis ka dahil ayokong may panagutan siya sa bata dahil mali iyon. I will find the father of your child even if it costs me a fortune or end a life. Kapag nahanap ko, mag-file ka agad ng divorce paper. And I will do this within 5 to 6 months. Tinitigan ko siya ng matagal. Micah, kung sobra kang nag-aalala ay mas mabuting hindi ko na lang ituloy. Mas mabuting hanapin na lang ang ama ng baby ko, kaysa manloko kahit pahusgahan ako ng mga tao. Hindi. This will be the safest option. You will be under the protection of Eth Tessimond while I'm investigating. A long silence enveloped us. Now that I am trying to understand her plan, mas mabuti nga iyon. It's up to me how will I execute this plan. Kapag nabuking ako, katapusan ko na. But I won't do anything to put myself and the baby in trouble. So I'll think everything will be alright. Sabay kaming pumasok ni Micah sa essay room. Nandoon na sina Daddy at si Amy Tessimond. Didn't tell Mommy and Daddy about this. Itatago ko ang tunay kong motibo. Alison, tawag ni Daddy sa akin at binalingan ang lalaking nakaupo sa tabi niya. The same face we've expected to see stood up to greet and welcome us. And Tessimond looks older in person. He's smiling from ear to ear. This is your daughter. What a beautiful woman she is, puri niya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa. He looks harmless though. Walang bahid ng pagnanasa ang kanyang mga mata, bagkus ay nararamdaman kong matagal na niya akong gustong makita. Siguro nakwento ako ni Daddy sa kanya. Hello, Tessimond. I am Alison and this is my friend, Micah, I said half smiling. We had a quick introduction until they decided to sit down and let the waiter serve the food. Sa totoo lang ay nakakaramdam ako ng kaba. Am I really going to use this person to have an alibi or use him for my advantage? Wala ba siyang pamilya? Sa lahat ng article na binasa namin, walang nakalagay kung married ba siya o divorced. There's no background about his family history. This is Maximo Tessimond, the man who saved my life, panimula ni Daddy habang ngiting-ngiti. Hindi ko ma-enjoy ang magandang ambience ng silid. Pakiramdam ko ay gusto kong umatras dahil maling tao ata ang babanggain ko. Alison, Hija. Your father and I have talked about the marriage. He's mentioned it to you, right, si Amy Tessimond? I nodded. I urged him about this marriage because I'm dying for it. We will consider your own requests if you accept the marriage proposal, pagpapatuloy niya. Thy lips parted. That's the magic word. Anything, masigla kong tanong. Yes. We will have an agreement so that both sides will have benefits. I saw Micah grin too after hearing those words. He'll be dancing on our palms. Hindi na pinatagal pa. Tulad ng naging plano namin ni Micah ay pumayag agad ako sa kasal. Pagkatapos ay gumawa na kami ni Amy Tessimond ng agreement. This is everything you want before and after the marriage. Amy Tessimond clarified while skimming the hard copy of the agreement. Tumango ako at tinignan ulit ang kopya ko. Micah and Daddy are both outside the say room. Humingi ako ng privacy dahil ayokong may malaman si Daddy tungkol sa plano namin ni Micah. I wrote 3 requests. Isa, no grand wedding. He can only invite his family or relatives. Strictly no media. 2, we will have the prenuptial agreement. As don't want to get anything from him or have share on his property since I am planning to file divorce paper in the next 6 months. 3, I can do whatever want. He will give me freedom. A freedom to choose, to decide, and to speak for myself. I think the second part is not really necessary. Promised your father that you will be protected. Of course, that includes to give you luxury and comfortable life, Anya. I have a company to handle on the own. As can earn the own money, bagot kong sagot. He shrugged.
I read what he has wrote on the next page. Isa, Party E, Dean Tessimond, and Party D, Glenn Anderson, should both tearside to understand each other. Dalawa, Party B should take care of Party 2. Tatlo, Party E and P should talk about their problems to enlighten themselves. Apat, Party E and P should talk about building their own family. Halos mabuwal ako sa aking upuan nang makita ang panghuling nakasulat sa page na iyon. At plano talaga niyang magkaanak kami? Tessimond, what if I don't want to get pregnant? Maingat kong tanong. Pinangunutan niya ako ng noo. The main goal for this marriage is to build a family, nang umumbinsing untad nito. Nalaglag ang pangako. Balak pa ng matandang ito ang makascore. Mukhang mahirap siyang utuin at kontrolin. Mukhang ako pa ata ang mautakan. I have signed the contract. Do it now, sabay turo kung saan ako dapat pumirma. Nagdadalawang isip ko siyang tinignan. Pero pwede naman akong magpeke ng record na hindi ako kailanman manganganak. Nanginig ang kamay ko nang abutin ko ang singpen sa harap niya. Kapag pumirma ako, there's no turning back. Anyway, I've been thinking about this. Ellis, did you said yes to this marriage proposal? Any motive? He asked seriously. I was taken aback. Stunned for a moment, I had the chance to study his face. He has a pair of aqua blue eyes. His tanned skin. Kahit na may katandaan siya, ay halata pa rin na gwapo siya noong kabataan niya. He has a good genes, that's for sure. Kapag ba nagkaanak kami, gwapo ba o maganda? Nanindig ang mga balahibo ko bigla. What the hell am I thinking? Tumikim ako bago siya sinagot. I've been away to my father for almost 22 years. When he came to see me, felt happy. The emotions I've felt were indescribable. But when he asked me about the marriage, I said no, and then later on, I realized that he will never ask for any help if it's not important to him. Plus, how could I say no to the man who saved my father's life? So I made up my mind, and Viola, we're here. I said those words, half truth and half lies. He looks moved. I grinned. Ganyan. Para hindi niya ako pagdudahan. Alangan sabihin kong pumayag ako kasi may motibo nga ako. Agad kong pinirmahan ang 2 kopya ng agreement. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang nararamdaman kong kaba. Elvis, do feel like I'm messing up with the wrong person. Nang matapos kami ay lumabas na kami pareho. Agad kaming sinalubong ng 2. Dominic, Allison is a great match for sure, pagmamalaki ni Tessimond. Nilapitan ako agad ni Micah at hinatak papunta sa kabilang gilid. Anong hiningi niyang kondisyon? She asked impatiently. Kaya kong gawin lahat. Alagaan at intindihin siya. Iyon lang. Didn't mention about the condition 4. There's no way I'll build my own family with him. Nakahinga siya ng maluwag. So stick to the plan, okay? I nodded. Bumalik naman kami at sumabay sa kanila sa paglabas. Yes, the way, I want this done as soon as possible. When will you come back to America? Baling ko kay Tessimond. Gulat nila akong binalingan. Pati si Daddy at Tessimond ay hindi makapaniwala. Dumating ang valet pero nantili kaming nakatayo. Tomorrow, sagot ni Tessimond. Allison, paghahandaan pa muna ang kasal. Ang wedding gown mo ay pipiliin pa, si Daddy. Hindi. It's not that we'll have a grand wedding. Tumango naman si Tessimond. She doesn't want grand wedding. Gaano kabilis mo ba ito gustong matapos? Bakit nagmamadali ka, anak? Takhang-takha na tanong ni Daddy. Tinignan ako ni Micah bago pumasok sa kotse niya. Kailangan masimulan na niya ang paghahanap sa ama ng anak ko. Magiging busy akong tao sa mga susunod na buwan at taon. Kaya wala akong panahon para sa kasal, pagsisinungaling ko. Parang nakuha naman agad ni Tessimond. He doesn't look like half Filipino to me. Marunong kaya siyang magtagalog? Next week, is that alright? I want it done as soon as we arrive in America. I flashed the sweetest smile. Napatampal sa noo si Daddy na parabang problemado na.
Parang nagdalawang isip din si A. Tessimon. Tumalikod sila at nagbulungan silang dalawa. Will he agree for this? Hindi na ako naghintay pa at sumakay na sa kotse ni Micah. I need to pack the things and talk to mommy and daddy about this. Sa mansion mo na ako diretso. Micah didn't say a word and started maneuvering the car. Buong biyahe ay wala kaming imik na dalawa. Wala na kaming pag-usapan pa. Malinaw na ang lahat pati ang plano. The car parked in front of our grand entrance door. If he personal maid is standing before it pagkababa ko ay agad niya akong nilapitan. Where have you been? Nag-aalala niyang tanong. Ninisan ko siya at hinalikan sa pisngi. She's been my nanny since birth. Medyo may katandaan na siya, kaya iniisip ko na kung gusto niyang umuwi sa pamilya niya ay pahihintulutan ko. Nana, sa penthouse lang ako ni Micah na malagi. Nandyan ba sina mommy at daddy? Naghahanda ang mga kasambahay dahil biglaan ang pagdating ng kapatid mo dito kasama ang asawa niya. Napatigil ako sa paglalakad. Micah faked cough. Dito sila magdi-dinner, gulat kong tanong. Opo. Mamamalagi sila rito kasi buntis si Miss Lily. Napakagatlabi ako. Papaano ako makakaalis ng mansion na hindi nagbibigay ng hint kina Lily? Ollie, I think it doesn't matter if they find out about your wedding, si Micah na parang nabasa ang iniisip ko. Anong wedding? Ikakasal ka, Hija. Gulat na gulat si Nana. Binigyan ko lamang siya ng isang excited na expression. I'll tell you everything upstairs. Help me pack din my things. Inamin ko lahat kay Nana pati ang pagbubuntis ko. Pati ang plano namin ay alam na niya. I can't trust her. Never niya ako nagawang traidorin o pagsinungalingan. She's like my third mother. Delikado ito, anak. Kamusta naman ang kalusugan mo at ang bata sa sinapupunan mo? Naiiyak at natataranta nitong tanong. Nana, I am fine and hey baby. I can do this for the sake of Israel baby. Magiging okay lang po ako sa Amerika. Mabait na tao si Amy Tessimon. Sasama ako kung ganoon. Hindi na ako nakipagtalo pa. Talagang isasama ko siya kung hindi siya uwi sa probensya nila. Pagsapit ng gabi ay tinawag na kami sa baba. Nakahanda na ang pagkain at mukhang kompleto na sila. Wearing the usual pajama, bumaba kami ni Micah. Hinalikan ko sa pisngi sina mommy at daddy at nakangiting umupo sa dating upuan ko. Sumunod si Micah pagkatapos batiin ang aking pamilya. Kung hindi sinabi ng Nana mo na dumating ka ay hindi namin malalaman. Kamusta ang meet-up niyo ng daddy mo, ani mommy? Nasa kabisera si daddy. Sa kanan niya ay si mommy at sa kaliwa niya ay sina Lily at Spencer. Nakaupo naman kami ni Micah sa tabi ni mommy. Ninisyan ko sina Lily at binalingan si mommy. Kaya nga po ako umuwi rito kasi magpapaalam ako. Sasama ako sa kanya sa Amerika. Napag-isipan mo ba iyan ng mabuti? You will help him, paniniguro ni Daddy. Yes, Daddy. Kung ganoon wala akong karapatan para pigilan ka. Ako na muna ang mamamahala sa kumpanya mo hanggang sa bumalik ka. Thank you so much. I owe you everything, Daddy. Don't mention it, T. Magsisimula na sana ako sa pagkain pero nagsalita si Lily. You've met your biological father. Simple akong tumango. Tapos sasama ka na sa kanya sa Amerika, naguguluhan niyang sambit. Yup. Kailan ka babalik? Her worried look stunned me. Matatagalan ka? Hindi ako nakasagot kaya si mommy na ang sumagot. A Tessimond will decide for that. Who's Amy Tessimond? Ngayon si Spencer na ang nagtanong. My future husband, I replied while grinning. Future husband. Napatayo si Spencer sa gulat pati si Lily ay nanlalaki ang mga mata. When did you meet him? Kanina lang. Kanina lang tapos magpapakasal na kayo, hindi makapaniwalang untag nito. I can hear Micah's sarcastic sighs. I glanced at her and she's rolling her eyes heavenward. Ewan ko lang kung saan siya naiinis. A chuckle escaped from my lips. I decide for myself. Ginusto ko to dahil kailangan ni Daddy ng tulong ko. At saka, sobrang bait ni Amy Tessimon. Sweet din siya at hindi mukhang manloloko, I said emphasizing the last word.
Natahimik sa buong hapag. Umupo na lamang si Spencer at tumungo. Napapabuntong hininga naman ang mga magulang ko. Bukas na ang flight namin. At gaganapin ang kasal pagdating namin doon, baling ko kay Daddy. Nagsinghapan silang lahat. Si Micah lang ang hindi gulat kasi dalawa naman kaming nagplano nito. Ano? Wala kaming oras para dumalo, si Lily. Busy kayong lahat. Buntis ka, Lily, kaya mas makabubuti sa'yo na manatili sa bahay. As for Mommy and Daddy, alam kong mas mahalaga ang kumpanya. Magiging maayos ang lahat doon. Isasama ko si Nana M at dadalo si Micah. Hindi naman ako ipapahamak ni Daddy kung iyon ang ikinababahala nyo. Walang masabi si Daddy. Mukhang nakapag-usap na sila ng tunay kong ama, kaya sumang-ayon siya agad pati si Mommy. Nagprotesta pa si Lily pero kalaunan ay tumahimik din nang maramdamang naduduwal siya. Ako naman ay kanina ko pa pinipigilang hindi masuka. Sobrang higpit ng kapit ko sa upuan ko para lang hindi makatayo at tumakbo sa banyo.